Check na natin kung puno Ayan, ito yung fiber niya. Dito malinis pa siya. Hindi na siya fiber mat. Fiber wool na siya mga bossing. Yun, naputol siya. So yun, kung makikita nyo naman. So magandang hapon sa inyo, Moto Arch here. At sa video ito ay magre-refiber po tayo ng ating mga pipe para gumanda yung tunog, specifically itong pabta pipe po natin. So pakita ko sa inyo kung ano yung mga gagamitin natin, mga materyales sa pagre-refiber ng pipe. Also yung proseso at step by step procedure. At parinig ko na rin sa inyo kung ano yung resulta at tunog, sound check ng pagre-refiber po natin. For idea, balak talaga nating i-refiber lahat ng pipe na nandito para makumpara din natin kung gaano kaganda yung quality ng mga stock na fiber ng mga yan. Ito may 4-road Makoto. Also, nasa 6 months na rin kasi yung tanda. So, para makita rin natin kung may potential pang igaganda kapag na-refiber sila. So, sa mga hindi nakakalam, yung pagre-refiber, basically, sa simpleng salita, papalitan lang po natin yung fiber na nandito sa loob. Kasi sa loob ng mga pipe na to is merong mga fiber po dyan na nakalagay. At sa katagalan ng panahon is naluluma, nasusunog, or pumapangit yung quality. Kung kaya naman, pumapangit na rin yung tunog ng ating mga pipe. For idea rin, may mga ilang pipe tayo na nabibili na hindi siksik yung fiber nila sa loob. Kung kaya naman yung iba, pagkabili pa lang ng pipe, refiber agad. So sinisiksik nila para gumanda yung tunog, tsaka also magkaroon ng backtone, no? So yun lang naman yung basic concept nun mga bossing. At since ito gusto rin natin makita yung stock condition or yung fiber nito kung puno ba, ayan, makikita natin ngayon since i-refiber natin siya mga bossing. So yan, sa mga napabta pipe din, ayan, para magkaroon din kayo ng idea sa kung gaano nga ba karami yung fiber nito sa loob, yung stock tsaka kung ano yung magiging kalalabasan ng tunog. Actually may sound check na tayo dyan doon sa first bid, pero pahapyawan ko kayo ngayon para makumpara natin kung may pagbabago or improvement sa tunog after natin siyang na-refiber. So sa mga materyales, syempre share ko na rin sa inyo para sa mga magdi-DIY. Ito yung mga gagamitin po natin. Pero sa mga wala pong gamit, pwede nyo naman pundalin sa shop yan or sa mga nagre-refiber. Ayun, magbabayad lang nga kayo ng labor dahil ipapa-refiber nyo siya. Pero since tayo, kompleto naman tayo ng gamit. Ayan, pakita ko na rin sa inyo. Actually, sa mga pipe, mga bossing, basic concept lang din, kailangan natin siyang buksan para ma-access yung loob, matanggal yung lumang fiber, makabitan ng bago. Usually sa mga pipe, ang pinanglalak po nila dyan is rivets. Tawag dito rivets. Ganito yung itsura niyan mga bossing kapag hindi pa nakalagay. Napipipi po yan at gagamitan ng riveter. Kumbaga iipitin niya lang po itong part na to, itong dalawang lata or dalawang material na to para mag-lock po siya at hindi po matanggal. So yun lang yung pinang-lock nila dito, riveter halos. Dito sa 4-road alam ko rivets din. Check natin na mabilisan lang. Alam ko meron siya dito. Ayan ang isa lang. Kaso medyo malaki. So I assume na kapag tinanggal natin to, mababaklas to mga bossing. Meron naman siyang bracket dito. Sa Makoto pipe, alam ko ganun din. Ayan, meron lang siyang isa dito. Rivets, tawag yan mga bossing doon sa bala. Pero dito sa Pabta, 4. 1, 2, 3, 4. 4 yung rivets niya mga bossing. Ayan, 4. So kailangan natin tanggalin yan muna. Para matanggal yan, kailangan natin baranahin. Actually maraming way para tanggalin to. Yung iba, sinisil-sil nila ng flat screw para matanggal yung ulo, tapos matanggal tong buo. Pero delicates kasi baka magasgas. So pinaka safe, gamit kayo ng barena. Babalahan natin siya ng drill bits. Ito pambakal talaga to. Ito yung sukat niya mga bossing, 5x32 tapos 4mm. For idea, para magkaroon kayo ng idea. Alam ko applicable na to sa iba't ibang size ng rivet sa ating mga pipe. So gagawin din natin yan sa 4-road tsaka Makoto, no? Babala natin to. At also, kailangan muna natin tanggalin itong pinaka-canister natin para magaan yung trabaho natin. So hindi ko natatanggalin tong elbow since detachable naman to. Tatanggalin ko na lang tong clamp
Also itong bolts dito 14mm. By the way, about pala sa fiber na gagamitin natin, ito meron tayo fiber wool. Ito yung tinatawag nila na cotton candy na fiber. Ito yung pinakamabisa at saka maganda yung tunog. Magaan lang din siya isikset, no? Meron naman dito, yung ibang option nila is fiber mat. Itong fiber mat naman mga bossing, pwede rin siya kaso hindi ganun kaganda yung tunog, pero sa quality tatagal siya sa motor natin. Pero yun nga lang din, hindi siya ganun kaganda yung tunog. Medyo makapal kasi ito, no? Kung kaya naman mas matagal yung buhay nito compared dito. Pero sa tunog, mas maganda yung tunog nitong fiber wool. By the way, nakalimutan ko bago natin tanggalin ang buo, i-RPM muna natin or sound check para malaman natin kung magkaka-backtone mamaya or magkakaroon ng difference. Start natin. Open panel. So medyo cold start to. Idle muna natin ng ilang minuto. Ayun yung tunog niya kapag naka-idle. Low RPM or low idle na yan. Ayun, okay na siguro. All goods naman as of now. Makikita nyo naman wala pa masyadong backtone. So yun, baklasado na mga bossing. So yung nakakabit dito na puti-puti, yan pa yung quid gasket natin no, nung wala pa tayong clamp. Since baklasado na, simulan na natin yung operasyon. Lagay lang kayo sa pin sa baba para hindi magasgas yung pipe nyo, lalo na kung stainless yan. Ayan, next step, babalahan natin tong barena natin. Itong binanggit ko sa inyo kanina, 5x32. Okay na, naibala na natin yung drill bits. Butasan na natin to. So tutok lang natin siya sa butas nitong rivets natin. Yun, tanggal agad yung ulo. Ayan, paikutan lang natin, 4 yan. Yun. Last. So since nabaon pa yung bala ng rivets, kailangan pa natin pukpukan yan para matanggal yung lock kasi nakalock pa siya yan. So yan, nakahanap pa matulis, screw to, tapos yung pukpukin natin. Pwede naman kahit pwedeng pako. Yun, lumusot. Yun, buo pala siyang lulusot. Take note, dapat ganito siya, matanggal ng buo. So yung iba, yung gitna lang yung tinatanggal ko. So tanggalin natin siya ng buo. Ayun o, baklasado ng buo, dapat ganyan. Yun, pasok. So yun, kapag natanggal na natin ng buo, butas na yung itsura niya mga bossing. Try natin hilain. Ayan, ayaw makakamay, ayaw mapersa. So since ayaw makakamay, pwede natin siya lagyan ng tela dito para hindi masugatan or masira yung design. Tapos pukpukin natin siya pababa mga bossing. May kalso yan dito. Ingat lang kayo, wag nyong itodo. Ayan, pukpukin natin. Ayun, lumuwag siya, diba? So paikutan lang natin yan. Check natin kung nasira. Di naman. Ito kasi titanium burn yan eh. So sayang naman kung masira. Yun. Yun, dahan-dahanin lang natin. Paikot. Yun na. Lilitaw na. May nakikita na ang hibla ng fiber eh. Ito nakikita ko na. Yun. Yun mga bossing. Check natin kung puno Ayan, tatanggalin ko siya dito sa screen. Ayun, nandito pala yung screen nakadugtong. Buti dito siya nakadugtong. Ayun, natatanggal, sabi ko na nga ba eh. So, matatanggal nyo na yan. Ito yung pinagtanggalan ng rivets natin. Tanggalin nyo lang din. Medyo makalawang sa loob, no? Pero yun, baklasado na siya. Yung screen natin, lubog natin ulit. Ito yung problema nyo mga bossing. Kapag medyo makalansing,
Ayan, baka maluwag itong fiber talaga kasi kung makikita nyo, nagagalaw-galaw yan. Ngayon, ito na may itsura niya sa top view. Sisiksikin natin. Ayan, so far, masasabi naman natin siyang puno kasi ayan, hanggang dito siya. Pero hindi siya yung todong siniksik. Kapag siniksik mo, may mailulubog pa siya, no? So, gamit lang ako gloves kasi medyo makati yan, no? So, yan, kailangan nyo mag-gloves sa mga bossing. Pwede disposable, kahit ano, basta pang protection lang. Ayan siya, kung makikita nyo, medyo sunog na. Ito yung sinasabi ko. Katagalan na susunog yan, mga bossing. At itong screen, kapag maluwag yung inyong mga fiber, kakalansing talaga yan. Dito yan tatama, oh. Dito, oh. Kakalansing yan. So, ito yung screen nya. Tanggalin na natin, ha. Ito yung screen nya. Iyon, nakita natin sunog dito sa may bandang elbow. Nagba-violet siya, no? Ang ganda na sunog. Tapos, yung screen nya, check natin, ha. Sabi nila, hindi okay, eh. Spot welding lang yung ginamit, pero hindi naman bumukay sa atin. Ayun, tanggal yun dito. Pagka-spot. Yun, tanggal lang siya dito. Pero all goods naman, so far, hindi naman siya bumubuka. Ayan, may mga konting fiber lang dito na nasa loob na iwan. So far, all goods naman. Nangingitim lang, normal yan. Tapos, pinaka-tip dito, nangalawang, no? Need natin linisan yan. Tapos, ito naman yung fiber. At yung pinagkaiba ng luma, ito yung bago. So far, itong ganitong kaitim, hindi pa, hindi pa talaga sunog na sunog yan, eh. Yung ibang fiber talagang itim na, pero ito, okay pa siya, no? Ayan, ito yung fiber nya. Ito, ayan siya, oh. Ito, tapos ito, ayan, kumpul siya, eh. Ito, ayan, oh. All goods pa naman, oh. Hindi ko lang sure kung fiber wool to, mga bossing. Hindi naman siya, fiber mat, okay. Fiber mat yung ginamit nila sa PABTA, mga bossing. Fiber mat, hindi siya fiber wool, which is at some point okay din naman yung fiber mat, pero yun nga, mas maganda yung tunog ng fiber wool katulad nito kasi medyo cotton candy yung dating niya at hindi siya yung sapad-sapad na ganito. Fiber mat yung ginamit sa PABTA for idea, mga bossing. Ayan siya, oh, diba, ginupit-gupit. So ganito yung itsura ng fiber mat. Kung makikita nyo naman, sapad-sapad. Pag sapad-sapad na katulad ng ganito, fiber mat yan. Pero pag cotton candy, medyo walang pattern, hindi siya sapad-sapad, fiber wool yan, mga bossing. So ito, mas maganda yung tunog. So sana mas maganda yung maging output natin since fiber mat pala itong sa PABTA natin. Ayan, siksik naman siya, mga bossing. Hindi naman natin masabing tinipid yung PABTA natin. So yan, tanggalin lang natin siya ng buo, mga bossing. Pagkita ko yung laman hanggang sa pinakaloob. Ayun, siksik naman siya. Oh, diba? Dito malinis pa siya. Ayun, medyo okay pa, no? So, sa mga hindi siksik yung PABTA nyo, yung iba nakikita ko, gagamitin pa rin yung luma, tapos sisiksikan na lang nila. Kasi okay pa naman siya. Take note, 6 months pa lang to. Okay pa siya, mga bossing. Kaya naman yung iba, parang dinadagdagan na lang talaga. Ayan, okay pa siya. Actually, kung gagamitin pa natin to ulit, pwede pa to. Itong mga nandito sa part na dulo, medyo malinis pa kasi siya or hindi pa sunog. Yung bandang dulo lang yung medyo sunog, mga bossing. Ito, so yun, ganun na lang gagawin natin. Baka kasi mabitin. So para hindi na rin mabitin, ito pala yung tsura niya sa loob. So para hindi mabitin, gagamitin natin itong mga medyo puti-puti pa. Okay naman to, mga bossing, kasi since hindi pa sunog, ibig sabihin hindi pa siya prone sa init. Ayan, swak na swak. So yun, sa paglalagay, ibalik nyo lang ulit itong inyong mga screen papunta dito sa loob. So take note, dito sa PABTA, palaki siya, eh. So dito maliit, dito pataba siya. Ngayon, itong maliit na to, sasok siya dito. So kung paano lang yung pagtanggal natin, pinakita ko lang, baka kasi malito kayo or mabaligtad. Ito kasi, fit siya dun sa may takip natin, mga bossing. Baka lang magkabaligtad kayo. So yun, lagay natin ulit itong pwede pa na galing sa stock ng PABTA. Ayan, all goods pa naman. Ayan, naputikan lang, all goods pa. Siksik lang natin siya. Yan, tapos dapat nakasentro
itong pinaka screen nyo mga bossing. Since medyo malalim, gamit kayo ng pangsuksok. Anything na pansuksok, pwedeng bakal, whatsoever. Sa case natin, ito na lang. Ayun. Tapos ito, ibabalik ko lang to. Since hindi pa naman siya masyadong sunog, pwede pa to mga bossing. Mukhang maganda pa yung quality eh. Sayang naman kung tatanggalin natin agad. Napansin ko lang din mga bossing, itong nasa dulo, yung hindi pa masyadong sunog, hindi na siya fiber mat. Fiber wool na siya mga bossing. So kung kaya naman parang maganda pa yung quality niya, no? So yun, nagkaroon din tayo ng idea. Pag fiber wool, medyo hindi siya agad nasusunog, tsaka maganda pa yung quality oh. Kaysa dito sa fiber mat, madaling masunog. Nangingitim siya pero hindi pa naman siya lusaw-lusaw, no? Kumbaga parang madali lang umitim or parang magmukhang sunog itong fiber mat. Ayan oh. Matibay pa siya, hindi siya yung nasunog na parang pwede nang mapilas. Matibay pa naman kaso nangingitim lang agad. So itong fiber wool for idea, ayan, hindi pa siya sunog, hindi pa siya nangingitim agad. Ito yung fiber wool, ayan, hindi siya yung flat part. Ayan, so itong fiber wool yung ibabalik lang natin. Siksikin ko lang siya, tapos take note, kailangan hindi mawala sa pwesto. Itong pinaka screen niya sa gitna, kailangan na sentro lang yan. Tapos itong mga bagong fiber wall natin mga bossing, ito binili ko siya 5 pieces, tapos may libre siyang isa, so 6 pieces siya. Ngayon bago natin siya ilagay dito sa loob, babasain ko muna para hindi masyadong makate, no? Kasi medyo makati yan mga bossing, nararamdaman ko na nga ngayon eh, kaya nag gloves tayo. Babasain muna natin, lulublog muna natin dito for the sake na hindi lumipad-lipad, also masiksik natin siya na maayos, magkaroon ng form dito sa loob. Mas magaan yung ganong process mga bossing compared sa isisiksik nyo siya ng tuyo at medyo kakamuhin nyo kasi makangati kayo. So yan, buksan lang natin siya. Ayan yung fiber wool. Ayan, ito yung nakakabit dun sa dulo mga bossing. Ganyan yung siniksik natin dun sa loob, yung medyo puti-puti pa. So okay din pala yung fiber wool eh, hindi siya agad umiitim. Ayan, tatlo, parang bihon lang eh. So yan, kapag nababad na natin siya, pwede na natin siya ilagay, no? Unti-untiin muna natin mga bossing. Siguro tigka kalahati muna, mga ganyan. Hatiin nyo muna para hindi masyadong masikip. Or pwede nyo naman ibuo kung mahirap siyang paghiwalayin. Ayun no, medyo makati talaga siya. Ginawa natin, kinuha natin siya na mapahaba. Ayan, pinahaba natin para mas magaan siya isiksik. So ngayon try natin siyang isiksik. Yung paikutin natin para nakasentro pa rin tong screen. Yun, naputol siya. So yun, kung makikita nyo naman, napaglagay tayo ng hindi nawawala sa sentro to. So di ko napansin, may naiwan pa tayo galing dun sa pinagtanggalan kanina sa pipe. Ito okay pa siya oh, fiber wall din siya. May itim lang sa ilalim pero okay pa to. So yung mga bossing, naubos na natin tatlo at ganito na siya karami. So take note lang, make sure nyo na nakasentro palagi to kasi mahirap pa kayo magbalik nung pinakatip ng pipe kapag nalihis to. Lalo na sinisiksik niyan, medyo mahirap na siyang ilihis mga bossing. So as much as possible, kailangan na sentro yan. So far sa atin, all goods naman, no? So feeling ko mga 4 yung kakailanganin natin. Para dito, isa na lang siguro. Though may dinagdag tayo na galing sa pabta mismo, pero parang katumbas din ng isa yon. So parang 5 yung kasya dito sa pipe natin. So may sobra pa tayo kung sakali. Lalagay na lang natin sa ibang pipe. So ito pang-4 na to mga bossing. Okay, pati yung space dito is may
fiber din siya mga bossing para maganda talaga yung tunog tsaka wala siyang air gap. So pag sinalpa kasi natin to, may space pa siya. So lalagyan ko pa ito paikot. Yan, siksik na to mga bossing. So kailangan natin ibalik ng maayos or maitapat itong tip mga bossing. So swak na yan dyan. Hindi na natin lalagyan yun dito since siniksik na natin siya dito. Ayan, ganyan itsura niyan. Yan. So suma total, naka-apat tayo na ganito. Pero kung di natin ginamit yung galing sa pabta, makakalima tayo mga bossing. So may pasobra pa. So 6 kasi yung meron tayo dyan. So swak lang, buti na lang di tayo nagkulang. So sa pagbalik nito, kung paano natin siya tinanggal, ganun din natin siya ibabalik. So tingnan nyo lang din yung orientation. Mukhang ganito yan mga bossing. Ayan, tapat nyo lang din yung butas. Ayan, may guide naman kayo. Ayan, ganito siya. So ipapasok ko lang itong part na bilog dito sa screen. At sa swak naman yan mga bossing. Sa swak yan. Tapos medyo itulak nyo lang or medyo pukpukin, basta take note, kailangan natapat nyo na siya dito. Also tama na yung orientation nyo. Mukhang nakapababa kasi ng konti itong pabde. Ayan, mali pala tayo. Mukhang ganito siya. Ayan, kaya mas okay may palatandaan no. So yung mga bossing, kinabukasan na ngayon. Kahapon kasi ginabi tayo. Pero ito na yung progress natin na ipasok na natin itong tip niya dito sa pinaka-canister po natin. So medyo tricky lang siya at hindi nyo talaga siya masesentro. Lalo na kung bagong refiber kayo. Kasi nga yung screen is nandito at hindi naman 100% na masesentro nyo yan. Kahit ako hindi ko siya nasentro ng maayos or ng perfect. Ang ginawa lang natin, pinwersa lang natin siya hanggang maipasok dito sa pinakaloob. Pinwersa lang natin ang kamay, tinulak natin. Tapos ngayong naipasok na natin siya mga bossing, ayan, konti pa. Pag ganito na, or kapag ilulusot nyo na lang, so yung hacks natin dyan, lalagay tayo ng basahan sa ilalim para hindi masugatan yung pipe. Actually, napukpok ko na ng konti kahapon, pero isagad na natin. Kasi yung butas, umakma naman siya. Buti naman umakma siya. Ayan o, konti na lang. Konting tulak. Tapos make sure nyo na naka-align itong tip. Itong tip pala ng pabta natin, itong Nova Blade. Naka-angulo siya ng pababa ng konti. Ayan o, slide. Makapal dito, manipis dito. So naka-angulo siya mga bossing. So kailangan di kayo magkamali. Kasi pag mali yung angulo nyo, mali yung butas, tabingi yung tsura ng pipe nyo. Napukpok ko na siya ng konti kahapon. So pukpok lang natin. Ayan, hanggang sa sumagad siya dito sa pinaka-line. Ngayon may konti pa. At ayun, all goods na siya mga bossing. So ayan, na-refiber na natin siya. At based sa pakiramdam ko, medyo bumigat yung pipe natin since hindi pa 100% tuyo yung nasa loob, no. Tsaka kahapon naramdaman ko talaga yung kate kahit na nag-gloves na tayo. So kung kaya naman wag nyong gagawin na hindi kayo mag-gloves kapag nagre-refiber. Also nakakatulong yung pagbabad sa tubig para matanggal yung mga micro na fiber kasi yun yung masakit sa balat, yun yung tumutusok sa atin. So bago natin siya i-rivets or i-lock, punasan ko muna siya kasi nagkalat pa ikot yung mga fiber para na rin hindi siya pumunta sa kamay natin. So yun, okay na, malinis na mga bossing. Ngayon kung makikita nyo, makinis na. At next step natin or last step, ilalak na lang natin siya. So gagamit tayo syempre ng rivets. Ito yung bala para mag-lock po siya mga bossing. At yung ginagamit para mag-lock po ito or umipit siya dito sa loob kasi ganito yung mechanism niyan. Tapos hihilain to para pumisil siya dito. Tapos magkakaroon ng lock or hindi na siya matatanggal. Ito matatanggal tong mahaba na to. So meron tayong dalawang bala dito, no, 3x16 tapos 4x16. So since itong 4x16 yung kumasya, ito na lang ilalagay natin mga bossing. Ngayon, swak siya. Yun, swak siya. Ito kasi, itong isa, medyo malaki na siya, no. Hindi siya pumapasok. Ayan, no. Ayan, nahirapan akong magpasok. Though, maganda sana siya kasi mataba, tapos malaki yung pinaka-lock. Pero, hirap niyang ipasok. Check natin, ha. Ayun, hirap siyang ipasok. So, mahirapan tayo. Ito, swak lang siya.
Ayan o. So yung gamit natin, ito mga bossing, 4 idea 4x16 mm. Ayan, so ilalak na natin siya gamit tong riveter. Susuksok lang natin siya dito. Tapos may iba-iba siyang ano, no, parang pinaka-bala dito para kung ano yung kasya, yun yung ilalagay nyo. Pero ito nakasakto na. Ito pwede, ito pwede. Ito medyo mataba. So ito na, okay na to. So kailangan nakabuka siya. Tapos pasok lang natin. Ito nabibili to mga bossing, mura lang to, no, nasa 200. Magagamit nyo na pang matagalan. Ito kung sa akin matagal na yan eh. If ever gusto nyo, lagay na lang ang link nyo sa description. Mura lang naman yan. Para kung nag-ano kayo ng pipe, nagre-refiber, may nagagamit kayo. So pagkapasok, pipindutin lang natin itong pinaka handle nya. So ipitin lang natin to, tapos make sure na naka-DN or nakalubog ng todo itong pinaka rivets nyo dito sa surface ng pipe. Yan, isa, dalawa, tatlo, apat. Yun, makikita nyo naputol yung mahabang part na to. Tapos nag-lock na yan mga bossing. Ayan o, diba kamukhang kamukha nung tinanggal natin siya. Ganito yung itsura. Ayan, di siya nagpo-focus eh. Ayan, nakapag-lock na tayo ng isa. So gawin lang natin siya sa lahat na butas dito sa pipe natin. So ito pangalawa na to. Yun, swak. Yun. Yun. So ito last na rivets na to. Yun. Oh, di ba? Nakalock na. Hindi na natin magalaw to kasi tighten na siya. Ayun, nag-lock. Nag-ipit na siya sa loob mga bossing. So matibay na yan. So kapag tatanggalin natin, same process sa ginawa natin nung una, na babaranahin natin gamit yung drill bits. Ganun lang naman yung concept niya, di ba? Hindi naman siya nakakasakit ng ulo masyado. Medyo mahirap lang yung pagsisiksik, tapos pag sentro ng screen papunta dito. Pero may mga ibang pipe na iba yung mechanism na basta itatakip mo lang, all goods na. Pero yun, depende na sa pipe yun mga bossing. So syempre para ma-sound check natin at saka para medyo matuyo yung mga fiber sa loob, salpak natin, tas idle natin ng matagal para marinig natin kung may pagbabago sa tunog, no. Bumigat siya mga bossing, no, since ano, palagay ko may tubig pa or moisture content sa loob since binasa natin kahapon. Pero ang bigat niya, parang dumoble yung bigat niya eh. Kaya salpak lang natin yung pipe, balik ko lang tong mga bolts, mabilisan lang to. So yan, OA na siya mga bossing. Nare-fiber na natin siya. Ito yung lumang fiber niya. Ayan o. Ayan yung luma. At nasa loob na yung bago. Idle lang muna natin ng mga kahit 20 minutes na patagalin natin para matuyo yung nasa loob or yung mga fiber na kinabit natin. Tapos i-rev natin, compare natin siya doon sa tunog niya bago natin siya i-refiber mga bossing. So yan, open natin engine. Check natin. Unang start gamit yung refibered na pabta. Ayun, may mga lumalabas pa. Pero sumolid yung tunog niya. Medyo parang naging buo yung tunog. Unang bukas pa lang nakita na natin yung difference. Ano siya, naging buo mga bossing. Pero syempre i-idle natin ng mga ilang minuto. Balikan ko after mga 10 to 15 minutes or 20 minutes na para sure na tuyong tuyo siya. Naging buo siya ngayon eh. So after mga 15 minutes, try natin siyang i-rev, no? Check natin. Possible may lumabas na usok dyan kasi may tubig pa eh. Yun. Kumbaga nagpapatuyo pa yung fiber. Also ayun, na ano pa siya, nabe-break in. Dami usok. So yung usok na yun galing yun sa fiber mga bossing, hindi galing sa makina yun na. So yun, medyo nag-ano pa, nagpapasingaw pa yung pipe natin. Pero so far nagkakaroon siya ng backtone sa dulo. So kapag nag-minor tayo or hininto natin yung throttle, meron siyang backtone. O, diba? May backtone na siya.
nireview ko yung footage nyo, medyo malayo talaga yung tunog pag nasa video compared sa actual. Pero sa actual mga bossing, medyo bassy, may backtone. Pero ngayon, magro-road test tayo, gamit tayo na Osmo natin, baka marinig niya, mas ma-receive niya yung tunog compared sa phone natin, no? So, road test na rin natin mga bossing para makita nyo kung gaano kaganda yung tunog ng nirefiber natin na PABCA. So, tara! Overall mga bossing, kung marinig nyo naman, napakaganda ng improvement noong na-refiber na po natin siya at napalitan ng lumang fiber. So worth it talaga yung pagre-refiber ng ating mga pipe, lalo na kung medyo pumapangit na yung tunog niyan or matagal na yung pipe at gusto nating pagandahin ng tunog. Also, lagyan ng backtone tulad ng nangyari dito sa PABCA. Tulad ng nangyari po dito sa PABCA natin. So soon, itong 4-road at saka yung Mokoto doon, re-refiber din natin para mas maging maganda rin yung tunog kamukha nitong PABCA po natin. Magkaroon ng backtone tsaka mas maging bassy. Napakaganda ng tunog niya. So yun, kung gusto yung maka-order ng lahat or gusto yung maka-score ng mga ginamit po natin dito sa pagre-refiber tulad ng fiber wool, mga tools natin, riveter, yung drill bits, bala ng barena, lahat-lahat. At kung magdi-DIY po kayo, lalagay ko po yung link dito sa ilalim ng video kung saan po kayo makaka-order. At ayun lang muna para sa video na ito. The more click, the more you know. Refiber ng ating mga PABCA pipe para mas gumanda pa yung tunog niya. Also, nagkaroon na ng back.